Hey guys, welcome back again to the show. It's your boy Dan, and today we're gonna react. Wait, nakalimutan ko. Filipino YouTubers who ruined their image with one single video. So yun yung i-react natin. Sa mga Filipino YouTubers na sinira nila yung career nila sa isang maling gawa lang. So don't be like that, guys. Sa mga influencer dyan, huwag kayo ganun. But we're gonna react kung ano-ano naman yung mga issue na yun. So, mula sa isang Team Payaman member na nawala ng audience dahil sa isang video hanggang sa mga vloggers na nakulong dahil sa isang prank. Tatalakayin natin sa video na ito ang mga Filipino vloggers that ruined their image nang dahil lamang sa isang video. Simulan natin ito kay Andrew Luis Lapid, o mas kilala bilang si Buknoy Glamour. Si Buknoy noong 2019 dahil sa kanyang mga nakakaaliw na video sa TikTok. At naantig nito ang mga Pilipino dahil sa kanyang pagkukuhan at kagandahan. Ngunit hindi talaga may susukat after that issue, hindi na siya labas lamang na anyo. Noong July 2, 2020, nag-upload si Buknoy ng isang video na kung saan naglalakad-lakad siya sa kanilang compound habang nagsasalita tungkol sa kanyang buhay. Habang nakaupo siya sa tabi, meron siyang mga nasabi hindi nagustuhan ng mga tao. Yun, dahil habang nagsasalita siya ng mga motivational words at minomotivate niya ang mga kabataan na huwag sumukong mangarap, may isang tricycle driver na dumaan sa kanyang tabi. Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is wag na wag kayong sumukong mangarap, wag na wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang-wala kayong mararating tulad nito. Kuya, okay. Hi ka sa vlog ko. Ayun yung mali. Yun yung mali sa niya. Yan kuya, sikat ka na! Ang gusto ko talagang sabihin sa inyo is wag na wag kayong sumukong mangarap. Wag na wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang-wala kayong mararating. Tulad nito, Buknoy is an example of a Filipino parent who tells their kid, sige, pag di ka nag-aral, magiging labandera ka. And that is why you shouldn't teach and tell your kids a mindset like that. Every generation adapts that life-ruining phrase. True. Masabi ko lang, when the video came, and upload. Hindi niya siya nag-iisip kung it will backfire him, kung ano ba mangyayari sa kanya. Kasi hindi niya inisip yun. Hindi niya inisip basta lang niya in-upload yung video na hindi siya nag-iisip kung ano sasabi niya. Like, isa kang influencer. If you want to influence people, hindi ganon. Hindi talaga ganon. Kasi ang dami talaga alam ko ibig sabihin mo like sumikap ka mag-aral. Kasi yung point niya is sumikat ka mag-aral tapos makakabili ka ng mga Starbucks. I think I remember that kasi ginawa ko ng video yan dati and I think dinilit ko lang or hinide, hindi ko alam. Pero yun yung sabi niya. Pero hindi naman in a good way yung pagkasabi. Kahit sabihin natin in a joke yun, or in a sarcastic way yung pagkasabi niya, hindi. Kasi ang dami mo talagang maaapekto ng tao. Because alam natin yung iba dito, mostly people, hindi diba, sabihin natin hindi nakapagtapos sa pag-aral kasi financial stable. Tapos sinambihan mo, ganun. Of course, many people will be angry at you. Kahit sabihin nyo wala silang manarating, at least gumawa sila ng paraan, para naging diskarte sila buhay, ganun. Believe talaga ako sa mga tao ganun na nagdidiskarte sila sa buhay nila kahit alam niyo naman, hindi sila nakapagtapos, man. Mas ano pa sila sa mga, people like Buknoy, ganito, man. Kinabukasan agad nag-sorry si Buknoy sa kanyang nagawa, stating na I'm sorry, I understand why I was wrong, and it will never happen again. Ngunit huli na ang lahat. At nung hindi pa rin siya tinatantanan ng mga tao sa social media, gumawa siya ng apology video na kung saan sinabi niya ang kanyang mga maling nagawa, pero pinipilit niya pa rin ng point ng kanyang pagkakamali. He stated na, gusto ko lamang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan dahil inaamin ko po na mali ako sa part na hindi ko nilinaw yung sinasabi ko, hindi ko in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Pero, ayun po, gusto ko lang humingi ng apology. At kung pagmamaliit sa kapwa ang ginawa ni Buknoy, ang susunod naman natin na vlogger ay nananakit. I mean, after that, hindi ko na siya nakita kung saan. After that incident, wala na ako nabalita
I think it was 2021, wala na siya. I think wala na, 2022, hanggang ngayon, 2023, hanggang ngayon, wala na ako balita sa kanya. I don't know what happened to him. Kitna ng kapwa. Si Aura Briguela ay unang namataan sa isang TV show ng pamagat ay FPJ. Yung Aura na to, this is recently. This is recently ang issue. pagsikat ng probinsyano ay ang pagsikat ni Aura Briguela. Sa nakalipas na mga taon, napanatili ni Aura ang pagkakaroon ng malinis na reputasyon sa loob ng show business. Mula sa iba't ibang mga issue na lumalabas, si Aura Briguela ay may tuturing nating anghel sa lahat ng ito. Not until noong June 29, 2022, yeah, this is recent, last year. Sa isang CCTV footage na si Aura Briguela ay nasangkot sa isang away sa loob ng bar sa Makati City. At first, akala ng iba walang kinalaman si Aura sa insidenteng ito. But little did they know na siya pa lang nagsimula ng lahat ng gulo. Ito ay dahil may inassault si Aura na isang lalaki sa loob ng bar na danggangalang Mark Christian Ravana dahil ayaw doon ito mag-strip sa harapan nila. Agad namang responde ang Makati Police at hinuri siya na kung saan ang resulta ng kanyang pagkakulong ng ilang mga araw. Agad naman din ito pinakawalan makatapos magbayad ng 6,000 pesos dahil sa charges na physical injuries at iba pa. Ngunit hindi pa talaga natin alam kung ano ang totoo. Dahil sinabi ng kaibigan ni Aura na ginawa lamang daw niya ito para protektahan sila dahil nihipuan sila ng mga lalaki. Pero kung base naman sa CCTV footage, yeah, it was talaga, tumagal ng issue niya, I think, ilan weeks. Kasi many people kumampi kay Aura. Marami people kumampi kay Aura, especially sa mga nag-supporters kanya, na kasi akala nila that guy, inaharas niya yung kaibigan ni Aura. But the real story is, buti may CCTV, pinakita sa CCTV lahat na detalye na pinipilit talaga ni Aura na yung lalaki na mag-strip, maghubad sa harapan niya. Hindi sila papalabasin ni Aura kundi siya mag-strip. So, ayun, nagkagulo, you know what happens. Yeah, so this is so recently lang. So, yeah, I fucking remember this. Iba naman ang ating makikita. Kaya nagkaroon ng dalawang panik ang mga tao. Mayroong sumusuporta kay Aura at mayroon din namang mga hindi. To be fair, I only defended her kasi sabi nga nila hinaras kaibigan niya and she only tried to defend her friends. But as of now, I think she's in the wrong for doing that to the guy. But she does not deserve the homophobic comments. Respect is both ways. You give and take. But still, I stand Aura pa din. Hindi niya deserve yon. Siyempre, maniniwala ka sa CCTV footage na may sariling narrator. Totoo ka eh. Kaya makalipas ang 2 buwan, doon lamang August 30, 2023, nagsampa din ng kaso si Aura Briguela ng slight physical injury at iba pa sa kanyang nakaaway na si Mark Christian Ravana. Ngunit kung sa kulungan pumasok si Aura, iba naman ang pumasok sa video ng susunod na vlogger. Si Mary Light naman, mas kilalang Light na nakararami sa kanyang fans. Mary Light! Quarantine nung naging jowa niya si Roy Oriondo. Dahil si Roy ay ex ng isang sikat na vlogger na si Shine na Dennis. Unang vlog pa lang nila yung... Yeah, I remember Mary Light kasi sa mga TikTok videos niya way back 2019. And yeah, umusbong siya noong 2020. Sumikat siya. I have one friend na addict siya dito kay Mary Light. Yeah, di ko alam ngayon kung kung addict pa rin siya sa Mary Light. Umabot na agad ito ng 1 million views at nagustuhan ito ng mga tao kaya rason ng kanilang pagsikat bilang couple vloggers. Mary Light almost 1 million? Ang pagsikat ni Light sa social media. Isang dahilan na din kasi ng pagsikat nito ay ang kanyang kabubuhan sa iba't ibang mga bagay. Wait lang guys, if napapansin nyo yung yung video ko parang naghang. So napapansin nyo, Mary Light is almost in 1 million lang talaga. Almost, wow, quite impressive. Quite impressive kasi wala na akong balita sa ngayon. Pagsikat bilang couple vloggers. Ngunit hindi lamang ito ang dahilan ng biglaang pagsikat ni Light sa social media. Isang dahilan na din kasi ang pagsikat nito ay ang kanyang kabubuhan sa iba't ibang mga bagay tulad ng mga pick-up lines niya na walang kabuluhan. May tatanong ako. Ano yun? Ikaw ba ang star sa Starbucks? Bakit? Kasi ikaw ang star ng buhay niya. At dahil sa hindi niya kilala kung sino si Dr. Jose Rizal. Sino yan? Artista ba yan? Hindi, nagtitigan mo kasi. Mary Light is the malansang isda Dr. Jose Rizal is referring to in this passage. Jose Rizal didn't sacrifice himself for our country for Mary Light not to know him. Ngunit sa lahat ng mga issue at controversy na nangyari sa kanya, isang particular na video. Yeah, that I remember that. I remember that yung star na Starbucks. I think kasi nag-aaral pa ako noon eh. Kasi binabash, inaano namin yan, sinasabi namin sa kaibigan namin na addict sa kay Mary Light na, Starbucks ka ba? I think
parang ganon. He literally hates it. Parang nainis siya sa amin na like ilang days. Nainis siya sa amin kasi sinasabi namin ganyan. And the issue yung kay Jose Rizal, yung sinabi niya, it was, I remember it was 2020 kasi I made a post about that. Sinare post ko yon, and my friend, grabe galit niya. Nag-comment talaga siya. Two of them who supported Mary Light. As in, grabe yung galit nila, sinuport, they defended her sa yon, at nagpaparinig sila ng sa mga posts, ganon. Sabi nila, baka joke lang, ganon, or sarcastic. Pero alam naman natin kung isang tao nagjo-joke, di ba? So, yeah. So, ang sumila sa imahe niya sa YouTube. Noong June 29, 2020, nag-upload sila ng Q&A video kasama ang best friend nila. At habang sinasagot nila ang mga tanong na binabato sa kanila ng kanilang mga fans, iba naman ang binabato ni Roy sa background. Iba naman ang binabato ni Roy sa background. I remember that. Ito yung pinost nila way back. Na kanilang mga fans, best friend nila. June 29, 2020. It was I think the same week yung kay Bok Noy na issue. I made a video about this too. Yung sa video na yun, if nakikita nyo, okay, I would not say sexually kasi medyo maano talaga. Dito sila nag-vlog. And her friend na nasa unahan, doon sila sa likod. Yung friend nila, wala siyang kalam-alam. It was posted on YouTube. Makakita nyo. Di ko alam if nakita nyo yung full video dati, but pinanood ko talaga yung full, yun sa YouTube ng kaibigan nila. I mean, it was post kay Mary Light. Yata was kaibigan nila. I forgot. May ginagawa si Roy ng sexual contact kay Mary Light sa video na yan. You know guys. Yun, doon talaga, pag simula issue na yun, man, talaga, Facebook was, talaga, whole Mary Light sa week na yun. I don't know, my friend talaga, hindi ko alam, hindi ko na siya inanton that time. Pero, grabe talaga yung issue na ito. So, it ruined her image. Kaya, I think ngayon, hindi ko na siya nakikita eh. Kaya, pagkasimula na to, when these issues, talaga, yung issue nagsimula ito, wala na ako narinig sa kanya talaga na hindi ko alam. At habang sinasagot nila ang mga tanong na binabato sa kanila ng kanilang mga fans, iba naman ang binabato ni Roy sa background. It was allegedly na ni Roy si Light sa likod habang sumasagot sila sa mga tanong ng mga audience. It was a controversial. Ang pinagfiestahan ng mga tao sa social media. Roy and Barry Light, the Clover. Kagong Mary Light na to ang dugyot. Kay Roy sa vlog pa dyan sa Amigo, at makalipas ang ilang araw, di mapigilang mag-upload ng video si Light sa kanyang channel na ang pamagat ay eto na po ang gusto naming sabihin sa kumakalat na issue. Na kung saan pinaliwanag ni Light ang nangyari sa vlog na iyon, stating na tatanggapin ko po yung sinasabi niyo na bobo ako. Pero yung ganito, na pagkatao ko na po, doon po ako nasasaktan. At kung nasaktan si Light sa pinagsasabi ng mga tao sa social media, mas nasaktan si Aura Briguela sa susunod natin na vlogger. Si Rafi de la Cruz, o mas kilala bilang Feng, ay isang rising influencer sa taong 2020. Nagustuhan siya ng mga tao dahil sa kanyang personalidad at kawapuhan. Mas nagustuhan nila ito noong naging magkasintahan sila ni Aura Briguela. Sa bawat vlog at bawat pictures na pinapost sa social media, magkasamang dalawa na mukhang sweet sa unang tingin. Hindi natin nilakalang may madilim pa lang sikreto na tinatago ang mga larawang ito. Noong May 2020, nagpost si Aura Briguela sa kanyang Twitter account ng isang thread na si Feng de la Cruz daw ay ginagamit lamang siya para sumikat. Kasunod pa nito ay maraming tweet ng pag-explain kung paano ito ginawa ni Feng at iba't ibang mga salita tungkol sa issue. At hindi ito nagustuhan ng mga fans ni Aura. Ay mula sa 400,000 subscribers, bigla itong bumaba sa 200,000 sa loob lamang ng isang araw. Nagpost din si Feng sa kanyang Twitter account ukol sa issue, stating na sometimes the best thing imagine mo you have 400,000 subscribers, then naging 200K in just one day. Man, that is fucked up, dude. You can do is keep your mouth shut and your eyes open. The truth always comes out in the end. Nagpost pa siya ng madaming tweets para linisin ang sarili niya. Pero sa huli, lumabas din ang katotohanan na hindi lamang pala si Aura ang ginagamit ni Feng, kundi marami pang iba.
Makalipas ang ilang buwan, nag-post si Feng ng isang Q&A vid kasama ng isang vlogger na marami ding mga issue. At ito, ang ebidensya na namamatay ng channel ni Feng dahil ginawa niya na ang isang vlogger na mayroon ding issue para lang pag-usapan ulit sa social media. Makikita din natin na dito na nagtatapos ang kanyang career dahil ito na ang huling video na pinost niya na marami ang nanood na kahit anong gawin niya, di na talaga babalik ang viewers niya na umaabot sa 100,000 views per video. Kung nawala man ang viewers ni Feng, ang susunod naman natin na vlogger ay nawala na ang buong channel. Si Jayza Manapat at Camille Comunidad ay isang couple vlogger na mayroong 10 million subscribers I mean, sa kanilang YouTube channel. Yung kay Feng na actually, I don't know him, so wala akong masasabi talaga. Ng pangalan ay Jamil. Sumikat sila dahil sa kanilang mga challenges at pranks sa isa't isa na kinaaliwan ng kanilang mga audience. Wait lang, sino si Jamil at bakit siya sikat? Orient naman ako mga Mars. Nagulat ang mga tao sa kanilang biglaang pagsikat, ngunit sa paglipas ng panahon, pansin din nila na di na masyadong nagugustuhan ng kanilang mga audience ang kanilang mga videos, resulting in the decline of views. Kaya para bumalik ito, gumawa sila ng iba't ibang issue kahit pa man gaano ito kalala para lang sumikat. Nagsimula ang lahat ng ito noong October 18, 2018 na kung saan nag-post ng 3am challenge. Yeah! I remember this 2018 kasi gagawa ako ng video ng 3am. Kaso hindi nangyari kasi 3am antok pa rin ako. Kasi gumawa sila ng 3am ng video. Wait lang, I'll let the video explain this. Kasi I remember this. Challenge sa Nueva Ecija. Kasi nag-aaral pa ako ng college nito kasi gagawa kami ng 3am video. Pero hindi natuloy kasi sobrang antok ko talaga. Ang couple vloggers at nakita ng mga viewers na hindi pala 3am nung ginawa nila ito dahil nakita nila ang cellphone ng kapatid ni Camille na nakasulat dito ay 9:40pm. 3am challenge? Yeah, if I remember since 9:40. Yeah, ito yung issue talaga lumala. Daming haters ni Jamil. Mas lumala pa kasi dahil sa issue na to. More like 9:40pm challenge. So 9:40pm is the new 3am. Thanks Jamil, not a basher nor hater. I really hate Jamil, especially their 3am challenge. Agad naman ito nag-upload ng apology video makalipas ng ilang araw, pero hindi nila alam ng video na ito ang sisira sa kanilang imahe. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na naman ng cheating issue ang Jamil na kung saan nag-cheat si Jayza Nag-cheat si Jayza. Yeah, I remember that issue as well. Wow! Kasi sa panahon na to, I am very active sa social media. I think it was way back 2021. 21 ba to? I don't know guys. Natandaan ko na mayroong cheating issue si Jayza. And about kung gagawa kayo ng challenge, guys, gawin nyo. Like kung kakain kayo ng spicy noodles, kainin nyo. Ubusin nyo. Pero kung gagawa kayo 3am video, sakto sa 3am dapat. Okay? Dapat 3am. Okay? Anong klaseng challenge yan kung hindi nyo naman gagawin, di ba? Content creator pa kayo. That's why you are a content creator. You create a content na para real content. Siyempre, content, yun sasabihin yung content is content. Pero if you doing this challenge, dapat siguraduhin nyo talaga na sakto talaga. Kasama ang 3 babae na kung saan umabot na din sa Raffy Tulfo in action. At dahil sa sunod-sunod na mga issue para sa ikabubuti ng kanilang mental health at para magkaroon ng peace ang kanilang mga buhay, napagdesisyonan nila na i-delete ang kanilang YouTube channel. Ngunit ayon pa sa mga tao na ginawa lamang daw nila ito para kumuha ng atensyon at magpapansin dahil bumababa na ang views ng kanilang channel. Dahil makalipas lamang ilang araw, gumawa ulit sila ng panibagong channel na kung saan hindi na consistent ang kanilang pag-upload at di na din gaano kadami ang mga viewers na bumabalik sa kanila. At kung viewers lang ang pag-uusapan, gagawin talaga ng susunod. Yeah, I remember kasi dinilit nila yan yung YouTube channel nila. And after months, binalik nila yung YouTube channel. I don't know bakit. Bakit nyo pa i-delete yung YouTube channel nyo? I think pwede yata i-deactivate. I don't know guys kung pwede i-deactivate yung YouTube channel. Pero ako sa kanila dapat hindi na talaga nila dinelete yun. Kasi bakit pa nila i-delete? Doon sila kumikita. Doon sila sumikat. Then gumawa sila, babalik ka 0. 10, naging 0 ka, babalik ka. And then, yung viewers nila, you can see there, hindi nila umaabot at 200,000 viewers. And,
hindi na sila consistently na mag-upload. So that's a fuck up. Tulad ng vlogger ang kahit na anong prank para lang dumami ang views ng kanilang channel. Yeah, Ang Tokomi ay mayroong I'm a Tokomi supporter, by the way, guys. 3 miyembro. Sina Subscriber Lester, ako nila. Hiroshi, at Oliver. Ang Tokomi ay isang pranking channel mula sa Davao City na mayroong mahigit 4 million subscribers sa YouTube. At kilala sila dahil sa kanilang mga nakakaaliw na mga pranks na kahit sino ay hindi pa nakakagawa. Sumikat ng Tokomi noong kalagitnaan ng 2018 na kung saan nag-upload sila ng video ng pamagat ay Taong Grasa Rich Kid na kung saan magpapanggap sila na taong grasa at maya-maya biglang sasakay sa isang sports car. Nakakaaliw ang mga reaction ng mga tao dito dahil di nila inaasahan mayroong sports car ang isang taong grasa na kung saan kinaaliwan ng mga tao sa internet. Sa nakalipas na mga taon, ang Tokomi ay naging top 1 pranking channel sa buong Pilipinas at akala nila wala nang titigil sa kanila. Ngunit noon lamang April 7, 2023, nagbago ang Sino yung iba? Wala nang Never Grow Old. Oh yeah, Never Grow Old PH is, talaga, same sila ng Bartolome Brothers, Annex to Batplan. Yeah, ito yung sila, this is the pranking channel pero mas sumikat rin Tokomi. titigil sa kanila. Ngunit noon lamang April 7, 2023, nagbago ang lahat dahil ang Tokomi ay sumobra sa isang prank na ang title I think this is yung issue yung nakakaw sila yata. ay prank. Sa Kidnap. video na ito, nagpapanggap ang Tokomi na nila ang kanilang kasamahan para makita ang nakakatawang mga reaksyon ng mga tao. Ngunit kung para sa kanila ay nakakatawa ito, iba naman ang pananaw ng mga manonood. As a criminology, napakringe talaga ako sa kidnap prank ng Tokomi. May makontent lang talaga. Okay naman sila sa comment trolling nila dati na harmless, but that shit they did is very alarming. Paano kung mahubog sa public yung kaisipan na kasi yung prank na yan is kinda hindi mo masabi kasi yung prank na yun, yung kung if mangyari sa'yo kung may nakita ka tao dyan na kinidnap tapos sasabihin nyo, baka prank lang yan, baka isipin nila yan. So this yung paggawa nila prank is way too sumusobra na talaga. Sumobra na talaga yung prank kasi many people hindi sila alarm kung totoo ba talaga yung nangyayari or sa prank. So yeah, kaprank lang sa face ng lehitimong krimen. Hitid mag-isip ng mga content creators ngayon. Ang prank na ginawa na Tokomi ay lumabag sa Revised Penal Code Article 153 na kung saan nangangahulugang the disturbance or interruption shall be deemed to be tumultuous if caused by more than 3 persons who are armed or provided with means of violence, na kung saan naging resulta ng pagka-aresto ng Tokomi brothers. Si Zildjian Parma ay isang miyembro ng isang sikat na YouTube group ng tawag ay Team Payaman. Yun na ba yung issue sa Tokomi? I think kasi akala ko din yung about sa hold up right yung inano sila ng police. I think yun din yung issue kasi natandaan ko yun eh. Baka ito yung kasi di ko to kasi na di ko kasi natandaan. Or maybe talaga di ko lang talaga alam talaga. Si Lincoln Velasquez o mas kilalang Kong TV ang nagbigay ng daan upang siya ay sumikat at una siyang namataan sa video ni Kong ng pamagat ay jet plane. Ngunit sa paglipas ng panahon ay maraming mga fans ang nakakapansin na lumalaki na daw ang ulo ni Zildjian. Mula sa hindi pagsara ng gripo hanggang sa pagkakagusto niya sa kapatid ni V habang may girlfriend siya. Maraming mga maliliit na issue ang ginawa ni Zildjian Parma sa loob ng Team Payaman. Ngunit pinalipas lamang ito ni Kong para hindi na lumaki ang mga issue. Not until noong September 2023 nang in-upload niya ang video Q&A na kung saan sinagot niya ang mga tanong ng mga tao tungkol sa mga kumakalat na issue at kung bakit siya pinaalis sa Team Payaman. At hindi ito nagustuhan ng mga tao at ginawa lamang siyang katatawanan. Sinabi ni Zild sa vlog niya, nasanay ako na yung attention ni Daddy Yeah. I'll let the video speak. Kung nakatuon sa akin, yun yung nararamdaman ko kay Kidlat. Sabihin niyo nang mababaw ako, pero seloso talaga akong tao. Alam kong wala akong karapatan magselos doon dahil anak ni Daddy Kong si Kidlat. At nang dahil lamang sa isang video, nasira ang imahe sa internet ni Zildjian Parma. At ginawa niya ng private ang iba niyang mga videos at halos di na umaabot sa 1,000 ang kanyang mga views sa YouTube. Ngunit kung matatawa ka sa ginawa, halos di na umaabot sa 1,000 ang kanyang mga views sa YouTube. Ngunit kung matatawa ka sa ginawa ni Zildjian Parma, yung kay Zildjian, actually I'm also supporter sa kanya kasi ang layo talaga, imagine mo na
makarating ka sa Payam Mansion, then Kong really supported your talent kasi actually he can sing. He can sing. Pero ang problema sa niya na yung issue na yun, okay, hindi naman sa lumalaki ulo niya, pero yung issue na yun na hindi niya sinarado yung gripo. Tapos, yun talaga, sobrang tamad niya. Parang inabuso niya talaga yung fame niya. And, yung nakagusto din siya ay yung sa kapatid ni V, habang may girlfriend siya. Hindi niya sinabi na may girlfriend pala siya. Katangahan na pala. Katangahan talaga yun. Tapos, I think yun. Tapos yung nagsalita siya. Yeah, I remember that way back. Kasi last year din yun. September 23. So, sabi niya yun kasi nagsiselo siya kay Kidlat kasi yung attention niya na kay attention ni Kong na kay Kidlat. Natural kasi anak niya yun. Hindi ka naman niya anak. Wala ka naman bibigyan ka rin attention ni Kong hindi ka naman niya sariling kadugo. Hindi. Nasanay daw siya na yung attention niya yung kay ni Kong nasa kanya. Ganun daw. You can't be serious. Alam na natin, yeah, kahit tayo mas selos, alam natin lahat tayo may jealous side, ganun. Pero grabe yan, sobrang babaw na to. Man, sumobra ka na. No, bakit may selos yung sarili niya anak? Anak niya yun. After that, man, sumali din siya ating sa content creator na is like PBB pero yung pang YouTube pang TikTok channel House basta nakalimutan yung sumali siya doon. Many people bash him. So after that wala na akong balita sa kanya. Maaawa ka naman sa ating susunod na vlogger. Si Keith Talents ay isang vlogger na gumagawa ng family prank videos. Sumikat siya sa kanyang mga family prank I think Keith Talents kasi tandaan ko siya, sumali siya sa That's My Tomboy videos na minsan ay Mother's Day prank at minsan naman ay prank sa kanyang anak. At maraming mga taong naaliw sa mga videos na ito kaya resulta ng kanyang pagsikat. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago noong June 15, 2019 nung nag-upload siya ng video na kung saan sinurpresa niya ang tatay niya sa kanyang birthday. Ngunit pagdating nito sa kinaroroonan ng kanyang ama, ay wala na itong buhay. Ngunit iba naman ang reaksyon na nakuha ni Keith mula sa kanyang mga fans. Just saw Keith Talents vlog about his dad. Reaksyon na nakuha ni Keith sa kinaroroonan ng kanyang ama, wait lang. ay wala na itong Our mates before they find his house, Talents received a call from stepmother. Oh yeah! They're gonna surprise him. Tapos, I remember this. buhay. Ngunit iba naman ang reaksyon na nakuha ni Keith mula sa kanyang mga fans. Just saw Keith Talents vlog about his dad and I know that it's hard to lose someone you love. But does he really need to post it on YouTube? His dad should not be used as social media content. Yeah. Kasi pinost niya yung video na yun. Without ads, really disturbing. Sa mga nagde-defend pa rin kay Keith Talents, please take note that his father died on June 15. He also edited and posted it ng June 15. He put ads on it. YouTube also prohibits posting corpse. His brother also posted a selfie with their father in the coffin in a bad manner. Yun ay dahil ang video na pinost ni Keith ay maraming ads. Edited pa yung video which makes his viewers think na he would do anything lang para sa clout. Of course, mayroon din mga fans who share their condolences. But at the end of the day, si Keith ang naging topic ng mga sikat na YouTubers at higit sa lahat ng buong internet. Okay, so yun talaga yung mas sobra talaga ginawa ni Keith Talents na yung day na yun, his father died. Hindi nga pinost niya talaga. Pinost niya talaga yun. So many people backlash yun bakit niya pinost yung video na yun na nakita ko yun kasi I remember that I saw that na nakita ko yung video na yun. I don't know ngayon I think hindi mo na siya makakita pinost niya. Kasi gagawin you posted that for para sumikat lang talaga para lumaki yung views mo. It's actually bakit mo gagawin yun? Bakit mo gagawin yun? You should pay respect to your father. Dapat hindi mo pinost yun. It's really talaga yun, controversial thing na ginawa ni Keith Talents.
masabi ko lang, dapat hindi nga pinos. It is it is a fuck up to do na i-post yung ganun talaga content. Para lang sa views, you post anything kahit alam mo, kasi alam mo you will get backlash, you will do it for the views. Of course, money din, ganun. So, yun talaga yung mga content creators. Masabi ko lang, not lahat mga content creators ngayon, hindi naman lahat, na gagawin nila lahat para nang sumikat. Even it is too risky. Gagawin nila lahat yan. Gagawin nila lahat na para lang sa mga views. Kasi, iba talaga yung tao na passion, yung passion talaga nila gumawa sa video, at yung isa, gusto nila gumawa ng video para lang sa pera, para lang sa views. Like that. I mean, ako, sabihin ko, my passion is to make videos. Alam naman, pero may times din, syempre, yung yan, na my number one is my passion talaga mga videos. Yung pera na yan, I think it is fourth or third option. Pero yung iba naman, yung content creators ngayon, una nila, it's money. And the videos of passion to make videos, I think it's fourth, ganun. Inauna nila yung pera. Inauna nila pera kasi hindi nila alam what's gonna be consequence basta gumawa na sila ng video na gusto na sumikat. Iba talaga sa tao na sa mga passion na look other people na yung iba nagsumisikap like 4 or 500 videos basta lang kasi bakit ang daming videos mo kaysa subscribers. It's my passion to make videos. Gusto ko talaga mga videos. Ayoko naman yung parang gusto posted like 1 million tapos nagpo-post ka na like 10 videos. Hindi pa consistent. At yung mga content mo is like mga ganun. They do it for the money. So, masasabi ko lang guys sa mga issue. Okay. Sa mga influencers nito, ito mas mahirap sa inyo. Yung influencer, equivalent na yun sa celebrity. So, if you gumawa kayo something issue na yan, it will ruin your reputation. Nasabi ko lang sa inyo, ang dapat you need to be careful for kung ano gagawin nyo, kung ano ginagawa nyo, kung ano pinagsasabi nyo, or kung ano talaga yung ginagawa. Ano ginagawa nyo yung content. Dapat pinag-iisipan nyo yan. Like Buknoy, Buknoy na yun, he should edit it off. Or sabi ko lang dapat meron siyang ibang words na pwede sabihin. Alam ko naman yung point niya, but dapat sinabi niya like in a different way. Yung kay Aura naman, kay Aura kasi I don't know, he's a YouTuber. But yun nga, tapos yung kay Mary Light lang talaga kasi dapat inisip niyo muna bago gawin yun. Yung mga ganun. Yung kay Zildjian, he ruined his opportunity talaga. Kung saan talaga yung nasa punto na doon, nasa taas, hinila mo talaga yung sarili mo pababa. That's fucked up. And kay Keith Talents then, that's talaga. Of course, there's kay Jamil then. So, yun nga. So, ako sa inyo guys, sa mga sabi ko sa mga YouTubers or some influencers dyan, please, huwag kayong gumawa ng risky stuff. Huwag niyo ipopost. Kung alam niyo naman mag-backfire. So, mga influencer dyan, okay, sa mga TikTokers influencer dyan. Ako sa inyo, kung magiging influencer kayo, please, huwag kayong dapat ayusin yung mag-influence sa tao na ikakabuti talaga ng tao. Huwag kayong mag-influence kung ano yung pinagsasabi nyo na whatsoever. Just tell them like maging good influencer lang kayo kung ano motivational speaker, ganun. Yun lang talaga. Sa mga YouTuber dyan, please create some good content, quality videos. Huwag kayong sumobra naman kung ano-ano, diba? But yun lang guys. So, yun lang guys. Hope you like this video kasi umabot tayo ng 33 minutes. Wow. So, yeah. So guys, if you like this video, please like, comment, share. Don't forget to subscribe for more. I'm your host, Dan.
and see ya!